Magandang gabi, Dante. Yan bang dismissal sa huling kaso ni dating Senador Laila de Lima ay pinalna o maaari pang iapila? John, tama John, ito ay pinalna at sa ilalim ng ating batas ito ay hindi na maaring iapila dahil naman sa issue ng double jeopardy. Tuluyan ng malaya si dating Senador Laila de Lima mula sa kanyang 3 kasong may kinalaman sa illegal na drogang isinampa sa Muntinlupa Regional Trial Court ng nagdaang Administrasyong Duterte. June, sa pagdinig kanina, pinagbigyan ni Judge Henerhito ang hiling na demurrer to evidence ni de Lima na layong ipawalang bisa ang huling kaso nito. Sa desisyon ng korte, batay sa kabuuang ebidensya na isinumite ng prosekusyon o ng Department of Justice, hindi na patunayang nagkasala ang akusado beyond reasonable doubt. Kaya naman acquitted o absuelto na si de Lima. Liban sa dating senador, pinawalang sala din ang kapwa-akusado nito na sina dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo, Ronnie Dayan, Junel Sanchez at Jose Adrian Dera. June, ang kasong ito ni de Lima ay nag-ugat sa pagtanggap umano niya ng pera mula sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison o NBP noong siya pa ang Justice Secretary. Ayon pa sa dating mambabatas, makakatulog na siya ng maayos at vindicated siya sa naging hatol ng korte. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. At alam nyo naman ito, I respected the rule of law despite the pain and the injustice of it all. Nagpasalamat ito sa kanyang nagpasalamat si de Lima sa Panginoon, sa kanyang pamilya, taga-suporta at sambayan ng Pilipino na naniniwalang wala siyang kasalanan. Binigyang din ito dahil sa tuluyan niyang kalayaan, lalo pang lumakas ang kanyang loob na ituloy ang laban kung anuman ang kanyang napasimulan noon. Salamat din po sa aking legal team for their hard work and their extraordinary commitment in defending me against these fabricated, spurious charges. Salamat din po kay Honorable Judge Henerhito for his strong sense of justice and fairness. May mensahe rin ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot na pagpapatupad ng batas. Muli ding tiniyak ni de Lima na makikipagtulungan siya sa International Criminal Court o ICC. Pag-aaralan din anya ng kanyang mga abogado ang pagsasampa naman ng kaso laban sa dating presidente. Samantala, ayon naman sa prosekusyon mula sa DOJ, pag-aaralan pa nila ang kanilang susunod na hakbang kaugnay sa desisyon ng korte. We have not yet read the decision itself, no? So we are not discounting the possibility of exhausting all proper legal remedies. June, ayon pa nga sa pinuno ng panel of prosecutors mula sa Department of Justice, inaasahan sila ay magpapatawag ng meeting sa loob ng linggong ito upang pag-usapan yung kanilang susunod na magiging hakbang kasunod nga dito sa naging desisyon ng korte. At Juno, bukod dito sa na-dismiss o na-acquit na kaso o na-acquit si de Lima dito sa kanyang huling kaso diyan sa
Muntinlupa RTC. Yung isa pa niyang minor case naman dyan sa Quezon City, which is nag-ugat doon sa umano'y hindi pag-udyok niya doon kay Ronnie Daya na hindi sumunod sa subpoena. Sa pagkakaalam natin, ang House of Representatives ay na-dismiss na din ito. At kanina nga Jun, isa sa natanong din sa dating mambabatas na after nito, dahil nga nabanggit niya kanina, tuloy ang laban. Natanong siya kung yun ba ay pagtakbo niya muli sa eleksyon, halimbawa sa pagiging senador. Pero ayon sa dating mambabatas ay wala pa ito sa kanyang plano at pinag-aaralan pa nila ang mga bagay kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Pero ang kanyang tiniyak ay makikipagtulungan siya sa ICC para makakamit ng mga pamilya ng sinasabing madugong war on drugs ang hustisya na kanilang hinahangad. Yan mo nating update. Balik sa June. Kahapon pa lang, Dante, di ba, nag-usap nga tayo na napaka-optimistic ni dating Senador Laila de Lima sa kanyang Facebook post kahapon. Talagang umaasa siya na talagang mabibigyan na ito ng siya ng talagang kalayaan. Meron bang selebrasyon ngayong gabi, Dante, sa kampo ni Senador Laila de Lima? Alam mo Jun, kinulit din natin sila kanina kung ano ba ang susunod. Natanungan natin kung after ba ng paglalabas ng desisyon ng korte ay magpapapress con ba siya. Subalit walang binigay sa atin na kasagutan, maging yung kanyang legal team. Ang sinasabi naman nila ay maglalabas naman daw sila ng bagang advisory kung sakasakaling ano yung kanilang magiging susunod na hakbang pagkatapos itong acquittal nga ng dating mambabatas dito sa kanyang huling kaso diyan sa Muntinlupa RTC, June. Pero Dante, meron bang detalye yung sinasabi niyang makikipagtulungan siya sa ICC? Anong detalye nun, Dante? Yes, Jun. Nitong mga after nung nakapag-bail siya, sa pagkakatanda natin, ay November 2023. Noong nakaraang taon ay pinayagan siyang makapagpiyansa at doon nga siya naglabas ng saloobin na siya ay handang makipagtulungan sa ICC dahil ang may mga issue nga dyan na nakapasok na daw sa Pilipinas, though wala namang confirmation maging ang ating pamahalaan. Kaya ang sinasabi niya dito ay kung siya ba ay halimbawa iimbitahan ng ICC magbigay ng kanyang testimonya bilang isa sa mga biktima nga ng sinasabing war on drugs, though hindi man directly doon sa mga napapatay pero doon sa sinasabi kasi doon sa pagtatanim ng mga ebidensya, fabricated na mga reklamo laban sa kanya, ay handa siyang makipagtulungan, handa siyang magbigay ng kanyang testimonya sa ICC para sa kanilang ginagawang investigasyon. June. Katulad nito, nasabi ba kanina ni dating Senador Laila de Lima, katulad noong video na nasa likod niya kanina yung hustisya, papaano niya dinidefine yung hustisya? Kasi baka naman isipin ng iba na ito ay paghihiganti yung kanyang gagawin na pakikipagtulungan sa ICC o kumbaga mapanagot yung dating administrasyon. Alam mo Jun, yun nga yung nabanggit niya. Sa loob ng halos 7 taon kasi siyang nakulong, 6 na taon at 8 buwan mahigit. Yun nga, dinadanas niya yung injustice sa kamay ng nakaraang administrasyon. Pero yung nga ang sinasabi naman niya ay yung laban kasing napasimulan niya ay tumutulong dito sa ating mga kababayan na biktima ng human rights. Kaya yun ang kanyang sinasabi na yung aking napasimulan ay itutuloy niya kung saan tutulong siya doon sa mga biktima ng sinasabing war on drugs o ng human rights sa Pilipinas. Ang sinabi naman niya kanina ay ito naman ngayon ay panahon na managot naman umano hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing nasa likod ng war on drugs, kundi ang iba pang mga tiwalian niyang mga opisyal noong nakaraang administrasyon na naging resulta kung saan nagdusa siya ng mahigit 6 na taon sa piitan, June. Isa sa napansin natin na personalidad kanina na kasama ni dating Senador de Lima ay yung dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Aquino, si dating Secretary Deles. Meron pa ba na mga nakapalibot sa kanya ngayon ng mga dating opisyal ng gobyerno? Yes, June, ang napansin natin bukod kay dating OPAP Secretary Ging Deles,
Nandun din si Attorney Christian Monsod. Yung kanyang asawa, si Christian Monsod, ay isa rin sa taga-suporta ni dating Senador Leila de Lima. Of course, may mga nakita din tayong kanina June ng mga grupo ng mga kababaihan mula pa sa iba't ibang lugar na nagpahayag ng kanilang pagkatuwa. Alam mo, nung umpisa pa lang June, ang nakita natin sa itsura ng mga supporters ni dating Senador at DOJ Secretary de Lima ay positibo sila na mabibigyan ng tuluyang kalayaan itong si dating Senador Leila de Lima. Kaya nga nung in-announce yung ni Attorney Tacardon ng kanyang abogado na granted yung demurrer to evidence, ay labis-labis nga ang galak nitong kanyang mga taga-suporta, kagaya ng naramdaman ni dating Senador Leila de Lima. June. Alright, maraming salamat. Dante Amento, nag-uulat mula sa Caloocan City.